Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, grabe lumalala na po ang bangayan dyan sa politika sa City of Maynila mga kuys, mga gayas. At naku po, mukhang naiipit po yung mga seniors dyan, pati po mga iski. Yan po yung pag-usapan natin sa video ito mga kuys, mga gayas. Pero before that ay mayroon pong jingle at pa-dance si ate at si Sam Versosa, ha? Mayroon na mga pa-dance-dance, ha? May pa-jingle-jingle na sila, ha? Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, mega love shoutout to Mamel C, pag-suporta po. Ayan, kay Boss ng Bayan. Mega love shoutout kay FG Ponce, kay TV Pilipinas, kay Charles Ridge. Ayan. Shoutout po sa ating lahat, ang yung palagi pong nakasubaybay sa atin at nagkukomento. Na-appreciate ko po yan too much po, ha? Dahil po yan. At advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, naku po, mukhang grabe na po itong tatalakayin natin ngayon mga kuys, mga gayas, tungkol po dyan sa politika sa City of Manila, na kung nagbigay naman po talaga sila ng daan, wala pong ganyang mga gulo mga kuys, mga gayas. So, without further ado, let's begin. Kung gusto mo na spam, bibigyan ka niya. Kung gusto mong bigas, sige magsawa ka. Kung gusto mo ng tukay, dapat senior ka na. Kung gusto mong maskam, Sam Versosa na. Sasakyan ko siya sa lahat ng yabang niya. Sasakyan ko siya basta may fortune na din ako. So, naglabas po ng memorandum ang City of Maynila para sa mga seniors, mga kuys, mga gayas. Grabe ito, nakalahad dito mga kuys, mga gayas. Dahil wala po ito sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Bakit? Kasi sa panahon ni Yorme Isko Moreno, mahirap, middle class o mayayaman, pantay-pantay naman po kasi. Kaya po nagtataka po sila at medyo tinatamaan po dito yung mga seniors natin dahil pag hindi ka nabutante sa City of Maynila, wala kang ayuda. Ha? Ayan po. So, pinalagan po ito ng mga supporters o mga lula dyan sa City of Manila. So, ayun mga kuys, mga gayas. Ayun po ni Ma'am Elsie Rugan, ganun, ipinababatid po nila ito ang kanilang basihan. Sad naman kay Lula at Lulo, mga kuys, mga gayas. Ayan. At ayon din dito, bago po natin basahin yung memorandum, ito pa, post ni Randy Pancho, naku po, ayan na nga ba sinasabi ko. Nagagalit ng mga seniors sa USCA. Babawi na lang daw sila sa eleksyon. Yari na maling-mali ang move nyo. Talo na kayo. Sobrang galit nila sa inyo. Chik, mga koys. So, ito po yung nakasaad sa memorandum, mga koys. Ayon po dito, sa mga minamahal naming punong barangay at mga barangay officials sa lungsod ng Maynila. And subject, Senior Citizen Pamaskong Handog 2024. Ayan, mabuhay. May mabuhay pa pala, ha? Magalang po naming ipinapaalam sa inyo ang naging basehan ng aming tanggapan sa mga senior citizen na hindi kasama ang pangalan sa listahan ng mga pamaskong handog sa 2024. Yan. Mga new seniors ipinanganak sa taong 1964. May cut-off date ipinanganak ng September 24, 1963 hanggang December 1, 1963. Number 3, mga newly transferred seniors, ayan. Mga dating inactive seniors na naging active ang status sa barangay. Mga seniors na bagong rehistradong botante ng Maynila. Non-voters to voters, ayan. Kumilek registration reactivation. Kumalik registration transfer from another district, city, municipality. Mga seniors na nagpa-cancel ng kanilang mga Manila USCA ID, ayan, di kasali. Mga seniors na with dalawang consecutive
unclaimed payout, mga seniors na with multiple registration, mga seniors na non-voter at nag-submit ng notaryadong malayang pahayag. Mga seniors na may hawak ng OSCA ID ng ibang city municipality. Mga seniors na declared deceased. Ayan. Mga seniors na verified non-residents. Magalang din po naming ipinapaalala na ang senior citizen Pamaskong Handog 2024 ay para sa mga senior citizens lamang na nakalista sa listahan at sila rin po ang dapat na makatanggap at nakapirma sa listahang ibinaba ng inyong barangay. Para sa anumang katanungan, paglilinaw ukol sa mga nabanggit sa itaas, maaari po kayong makipag-ugnayan ng inyong mga OSCA District Coordinators. Marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta at tulong para sa aming namahal nating mga lola at lolo, lubos na gumagal. So, ayun mga coach, mga gaya. So, talagang marami pong naapektuhan dito. Mas lalo ka na pag hindi ka talaga butante sa City of Manila, ha? Ha? Kung lagpas ka na siguro, 80, no, wala na. Kasi, andito lang is 1963 or 1964 mga coach, mga gaya. So, napakalaking kaibahan po talaga sa panahon ni Yormes Comorino at sa panahon ngayon mga coach na. Dahil sa panahon ni Yormes Comorino, wala naman po talagang pinipili po noon. Basta andyan ka katira sa City of Manila, may ayuda kang matatanggap. So, wala po magawa si Yormes Comorino niya ngayon dahil hindi naman po siya. Wala po siyang, hindi po siya public servant sa ngayon. Ha? Pero antayin lang po natin 160 days na lang. Magliliwanag na muli ang City of Manila. Okay? Kaya yung mga lulat lolo natin, tiis-tiis lang po kayo, ha? Dahil sa pag-upo ni Yormes Comorino, kayo po ang prioridad niya. Priority po kayo. Ha? Walang pinipili po yan. Basta kay Yormes Comorino mabuhay. So, ang next issue natin mga kois, mga gaya, diba, nagbaba na po sila ng ayuda dyan sa City of Manila. So ngayon, mayroon pong nagreklamo at nakapag-video pa talaga dahil hindi naman siguro lahat, pero ipinost po niya yung sira pong natanggap niya na ayuda o mga food box, mga coins, mga gayas na dilata. Ha? Paano na po kung nakain yun? Ha? Paano na po kung nakain? Baka ma-hospital pa, ma-poison pa. O, diba? May video po, pero bago po ang video, basahin po muna natin to. Galing kay Martin Bailon. Ayan o. Ito may video pa. May amag ang laman ng dilata. Inamag na. Tingin ko kaya nagkaganyan yan, dala yan sa Rickling. Ano yun? Rickling. Di ba tinago panilayang repacking na iyan? Sa pag-repacking daw. At dahil madalian ang gawa, hagis dito, hagis doon. Ang nangyaring malamang, baka yan ang dahilan ng pagkakaroon ng amag. So, nagkaamag po yung mga corn beef yata to. May singaw ang lata, subutas. O, siyempre, sa kakahagis po, talagang, posible pong mabuksan po yung dilata. Imposible kasi na factory iyan. Yan. Hindi yan paninira. Reklamo yan ng mga pots niyo. Balita ko mga taga-DPS daw ang mostly in charge dito sa mga food boxes na iyan. Edi pots. Ayan. Niyo. Ito bang mura? Nagapagmura tuloy. Si Martin Bailon, ha? Nakatanggap agad kayo ng karma. Hindi pa nga ako nagsisimula sa inyo, Ito. Kita nyo. So, ito yung video mga coach, mga ito. Tingnan nyo. Nag-aamag nga talaga. Nagkaamag siya. Siguro, nabuksan po yan. Sa kakahagis, sa dami naman po kasi, no?
Hindi po natin siguro masisisi yung mga taga-DPS dyan. Dahil sa napakarami po siguro, napakarami talagang food boxes kasi ilang family dyan sa Manila, no? Pero sana yung bukas, hindi na lang pinadala. Hindi na lang sinali dahil mag-cause pa iyan, baka ma-hospital pa po. O makasakit ang tiyan or ma-poison yung tao, no? So, nakakaawa din. So, sa next issue tayo mga kois magasi, kahapon. Napanood nyo to kahapon Yung SK chairman na nagre-reklamo doon po sa mga food box na iyon dahil nga parang pagkain lang po daw yun ng aso niya. O diba, ang reaksyon natin doon na baka po talagang yun po talaga pagkain ng aso niya. O diba, respeto po natin yung opinion niya dahil baka mamahalin yung aso ni ma'am, bawal po talaga pakainin ng toyo o mga sardinas po yun. So, meron pong nagkomento, ayan o, kasi sabi ni Ma'am Kiana Hontilia Pornobi, ayan, mukhang hindi masaya si SK Chairman Kiana Hontilia Pornobi ng Barangay 720 District 5, lungsod ng Maynila, sa laman ng gift box na handog ng pamalaang lungsod ng Manila para sa mga Manilinyo ngayong darating na Kapaskuhan. Ayan po. So, mayroon po dito, mayroon pong nag-react mga kois, mga gayas. Sabi dito ni Christina, ayan, Christina Rivera D. Ocampo. Ayan. Okay, may abangan tayong video na mag-public apology kuno. Paawa effects, etc. Asinso Manilinyo. Nakatag pa ha. Pwede na siguro persona ng grata haha kaya kasuhan na. Wow. Sa dahil sa post na yun, kakasuhan nyo? Grabe yung pamumulitikan nyo, ha? Sa post lang na iyon, kakasuhan nyo yung tao. Wow naman! Ha? At hindi po sumang-ayon si Ma'am Hina po dito. Sabi po niya dito, ako man nagulat sa post nung iske. Hindi ko mawari kung ano ang pumasok sa isip niya para maglagay siya ng caption na ganon. Napagkain lang ng aso ang food box na binigay ni Mayora Lacuna. Pero mas hindi ko maunawaan ang comment reply nitong si Christina Rivera D. Ocampo na ito. Sa mga hindi siya kilala, tao siya ni Congressman Masida. Ayan naman pala. Isipin nyo na lang kung gaano siya kaignorante sa batas. Na ang comment niya ay maaring magamit laban sa kanya. Kita nyo, grabe umiinit talaga yung mga labanan. Hindi lang sa mga politiko, pati yung mga supporters, mga kuys, mga gayas. No, talagang ganon po sa panahon ng eleksyon, lalo na pag solid supporters ka, tapos makarinig ka ng ganong mga pasaring dyan sa social media, siyempre, talagang malaki pong paniniwala nila na talagang si Yorme Isko Moreno po talaga ang nasa katotohanan. At ang karapat-dapat na maging mayor dyan sa City of Manila kasama si Ma'am Che. Ayan. Laban sa kanya, yan ay kung kakasuhan siya ni SK. Posible po, ayan. Tao ka ng congressman ng District 4 at magsalita ng persona non grata at kasuhan ang bata. Wow, ha? On what grounds? Dahil sa post niya tungkol sa food box. Member ng lumiking body ang boss mo, Miss D. Ocampo. Tila ignorante ka katulad ng asawa niya na kandidato kapalit ng asawa niya, ha? Yun pala tumakbo dyan, ma'am. Ngayon ko palang po alam. Hindi ka ba nag-isip o sadyang umakyat na sa ulo mo ang hangin dahil tao ka na nga ng isang congressman? Ito, kung sa Bisaya pa ito na iPan. Nahanginan. Kaya feeling mo, di ka makakante. Ayan. Sana alam mo na ang tinatakot mo ay kabataan. At para matakot ka lalo, isa siyang Julie elected SK chairwoman. Kung ako sa iyo, dapat ikaw ang magpa-public apology
sa kanya. Dahil kung mabasa niya itong post ko at magkaroon siya ng idea para kasuhan ka, yari ka. No. Naku po. Alam niyo naman, sa sukmid ngayon ay talagang mabilis pong lumaganap. Ay malamang na malamang ay nag-isip na po yung SK chairman. Wala naman po siguro ang masama na mag-post ka ng ganon. Kasi opinion niya yun di ba? Opinion niya yun at wala siyang tinutukoy na tao doon. Diyan siya tumutukoy ng tao kung sino. Basta aniya lang, mukhang pagkain po ng kanyang aso laang. Di ba? Oo, mali sa post niya, pero mas mali ka, hindi lisensya ang pagkakamali ng iba para takutin mo, lalo na nabibilang siya sa kabataan. Save ko itong screenshot na ito para may ebidensya siya laban sa iyo. Ay, grabe, umiinit talaga. Masyadong umiinit po ngayon talaga, no? Pero alam mo po natin na kahit na sumabog pa yan o masunog sa sobrang init iyan, ang alam po natin, isa lang po ang leader na may prinsipyo, panindigan, may vision sa kanyang constituent, sa kanyang bayan. Walang iba kung si Yorme Isko Moreno, Ma'am Chia Chinsa, at ng buong Yorme's Choice. Palakpakan! So yun nga po, dahil po yun sa komento ni Ma'am Cristina Rivera de Ocampo, okay, may abangan tayong video na mag-public apology ko, no? Paawa effects, etc. Nakatag pang Asinso Manilinyo, pwede na siguro persona ng grata ha, kaya kasuhan na, wow. Persona ng grata talaga ha. Grabe ka. Talak now, iyak later ha. May pahabol pa. May pahabol pa talaga ha. So bago po tayo magpatuloy, panoorin po muna natin itong video na ito mga koysa. Maraming salamat po dahil talagang gumawa po ng kaparaanan yung Distrito 3, leader by Congressman Apol Nieto. Ayan. At yung buong Yorme's Choice mga koysa mga gayas ay namigay po sila ng food box. Ayan. Malaking tulong po yan. Ayan. Kung nakikita nyo mga koysa mga gayas, yan po yung food box nila. Pamasko nila sa kanilang mga constituent, mga kois, mga gayas, si Ma'am Mocha Uson, si Councilor Racal, ayan, si Ma'am Congressman, ayan, panalo na yan. Kita nyo naman kahapon, di ba? Bumisita, may dala pang ayuda, si Kong Joel Chua. Anong nangyari? Napahiya, pinahiya sa harap ng maraming tao dahil maraming sumigaw, Yorme's Choice, Yorme's Choice. So, ayan po yung mga food box ng Yorme's Choice din sa Distrito 3, mga kois, mga gayas. Dahil nabigyan naman po ito ng issue, naku po. Kahit ano lang talagang, alam nyo, naghanap po sila ng mayroong maipukol, maibato sa mga Yorme's Choice, mga kois, mga gayas, no? Ayan, kasi wala na po ibang mapukol sila dahil lahat ng ginagawa ni Yorme Isko Moreno, transparent po. Naka-record po yan. Ayon po dito mga kois, mga gayas, ayan po, from Michael Uzi Vanson. Sir, may glove shout out sa iyo, sir, ha? Ayan. Sana bago magmima, may masasabi, alamin muna pwede pong magbasa. I'm sure yung picture na yan nakuha sa post nila Chairman Eliza Surdan Franco. Ayan. Nagpasalamat sila kay Tita Gretchen and Tita Ninya dahil napasaya nila ang mga kabarangay nila. Okay? May binanggit bang Yorme? Doon pala mga kois, magayas. Gumawa po sila ng issue doon sa mga food box na pinamigay dyan sa Distrito 3, led by Apol Nieto. Okay? O sadyang mima lang talaga. Miss, mima masasabi laang. Pangalawa, nagtanong sila, saan ba kinuha ni Yorme Isko Moreno yung mga pinagtutulong niya sa mga tao? Aba, may lakas pa talaga silang lakas sa loob na magtanong ng ganyan, ha? Ha? Baka nakalimutan yata nila sa panahon sa mayor pa si Yorme Isko Moreno, maraming nagdodonors diyan sa City of Maynila. Ha? At higit pa dyan, may malaking TF yan si Yorme Isko Moreno sa mga pinopromote niya. Pinopromote yan mga produkto. Oh, nakakalimutan yata nila. Ha? Ano bang nasa isip nyo? Nagnakaw si Yorme Isko Moreno? Para makapag-ambag ng ganyan? Ako po, pundo po yan ng Yorme's Choice, hindi lang kay Yorme Isko Moreno.
At meron pang ibang mga donors diyan, ha? Hindi nyo ba naisip yun? Mukhang ngayon lang kayo pinanganak, ha? Kahit saang barangay, saang mga municipal, mayroon niyang mga funding galing sa mga businessman. Oh, 'di ba? Kasi susuportang mga yan kasi sa alam nila nga si Yorme Isko Moreno ang makapagbangon muli ng City of Manila. Hindi lang congressman, pati yung mga ordinaryong mga citizen. Magbibigay din yaan. Hindi nyo ba alam yun? Huwag yung pagdudahan kung saan galing yan. Isa pa, mayaman yan si Ma'am Chia Chinsa. O, di ba? O, yung iba pa mga councilors dyan. Kayo naman talaga ma-issue, ha? Pangalawa, nagtanong sila saan ba kinuha ni Yorme Isko Moreno yung mga pinagtutulong niya sa mga utaw. O di ba po, election season ngayon, hindi ba pwedeng maraming financier contributor for the campaign? Kaya may nailabas si Yorme sa mga ganitong pagkakataon. Ako, tama po. Ayan. At maraming nagtitiwala kay Yorme kaya ang biyayang tuloy-tuloy kahit wala pa siya sa pwesto. Big check po. Saludo po sa iyo, Sir Michael Jose Banson. Yung video kanina mga kuis guys, yun yung food box na pinamigay ni Apple nito, ha? Ayan po dito ayan, kasi po, post po ito, galing po sa feeds o Facebook yata ni Angeline Franco, mga kuis magayas. Yung nakita yung video kanina, So, dito may spaghetti, may bigas din, may tudis, may corn beef, spam, may cream, may mackerel, ayan, at may cheese, mga kois, magayas. So, kahit ganun, mga kois, ito yung post ni Ma'am Angeline Franco. Excuse me. Let's make Manila great again. God first. Ayan. Thank you very much po, Tita Gretchen and Tita Ninya sa pagpapasaya sa aming mga kabarangay. Ayun ma. Tapos, dinawit na naman si Yorme Isko Moreno. Natural. Wala po kayong pakialam dyan kung magbigay man si Yorme Isko Moreno o hindi. Dahil, alam niyo naman, eleksyon mga kuis, mga gayas, kailangan magtutulungan yung grupo. Hindi magtutulungan para sisirain, maninira, hindi. Sa inyo lang grupo yon. Sa grupo ni Yorme Isko Moreno ay talagang magtutulungan iyan. Kasama ng mga supporters, kasama po namin mga vloggers, defenders, supporters ni Yorme Isko Moreno na sinasabi nyo na bayad, kamali kayo. Ni Singkong Duling, wala po kaming tinatanggap, ha? Tandaan nyo yan. Baka yung ibang vlogger sa kabila, siguro, malalaking tinatanggap noon. Kasi, pabida-bida, alam naman, may alam talaga, wala namang alam. Kami, panindigan namin to, sariling opinion namin na suportahan, kung sino yung tatakbo, nakasama ni Yorme Isko Moreno, dahil alam po namin yan, kung gaano magtrabaho ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Walang kapantay, walang katulad. 1 in a million nga, di ba? Saan ka makakitang mayor, isang termino, Hakot Award? Mag-ikot ka nga sa buong Pilipinas kung mayroon bang ganyang achievement na natanggap ng isang mayor. Only Yorme Isko Moreno. Kaya wala kayong pakialam dyan kung halos araw-arawin namin pagsuporta kay Yorme Isko Moreno dahil alam namin na siya lamang ang makakabangon muli sa paglubog ng City of Manila, which is nakabangon na noon. Ngayon, wala naman, lagapak na naman. Kaya, bakit pa kami susuporta sa kabila, kung kitang-kita naman, kahit saan, umabot nga sa international, yung krimen, yung basura, andyan na naman sa City of Manila. So, gaganahan ka kayang susuporta sa mga taong ganyan, sa mga leader na ganyan? Hindi. Kung kami sa susuporta sa taong nakikita natin sa ating dalawang mata na siyang nagpabango noon sa City of Manila. Walang iba si Yorme Isko Moreno. At kayo, na mga kasama niya dati, sabit lang kayo.
Sabit lang kayo. Aminado kayo, sabit kayo, di ba? Oh, si Yorme ang driver, kayo sabit lang kayo. Angkas lang kayo ni Yorme Isko Moreno. Sa totoo lang. Panay-puri pa nga kayo noon, di ba? Kasi driver eh. Oh. Sa pagmamaniho ni Yorme Isko Moreno sa City of Manila, ang naidudulot, pagpupuri, hindi lang sa mga Pilipino, pagpupuri sa buong mundo. Bakit? Hakot Award. Ilang ambasador bumisita dyan? Ha? Ilan? Hundreds of ambasador. Yung iba nagbalik-balikan pa. Ganon po. A good record, good governance ang ating Yorme Isko Moreno. Na walang katulad. Hindi nyo kayang pantayan. Mapantayan nyo lang si Yorme Isko Moreno sa panay nyo paninira, pagpupuri sa sarili nyo, kayo lang naman pumupuri sa sarili nyo, di ba saklap yun? Programa nyo, existing na, programa ni Yorme Isko Moreno noon, gusto nyo pang balikan ngayon. Aba wow, kakaiba kayong mga nilalang kayo. Ha? Kaya pagkatapos ng mga sponsored at ayuda nyo, wala na, concede na, retreat, surrender. Para hindi na masyadong maubos yung pundo nyo. Sinabi nyo pang galing sa bulsa nyo? Sinong niloloko nyo? Ha? Para tayong mga ngayon lang pinanganak? Na maniniwala kami na galing sa bulsa nyo? Ano yung mga tatak, Jamie? Tutok-tuwin. Pira mo ba yan? Pondo mo ba yan? Pira ng taong bayan din yan. Binalik nyo lang. So, ganun po. Ganun po kainit yung politika dyan sa City of Manila. Kita nyo naman mga kuis magayas. Kahit opinion ng isang iski chairwoman, talagang bibigyan pa talaga ng malaking kahulugan, ha? Ano magawa nyo kung talagang yun ang opinion niya? Baka nga, mamahalin yung aso niya. Kayo lang ang aso niya para makakainin kayo ng ganun. Di ba? Pag mamimigay naman yung your Miss Choice, sasabihin nyo naman saan nakuha yung pondo. Aba, wow! Ha? So, talagang, maliit yung tingin nyo kay Yorme Isko Moreno na walang kakayahan. Kahit ikumpara mo pa yung sahod ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Manila noon, kaysa mga sponsored niya, mas malayong malayo. Ang habol lang ni Yorme Isko Moreno, mapabuti yung batang Manileño, lolo't lolo, estudyante, middle class, mahirap mayaman, pati pantay sana. Hindi kayo marunong eh. Hindi nyo kayang gampanan kung ano yung nagawa ni Yorme Isko Moreno. Kasi kung nagawa nyo pa yon, walang sisigaw ng batang Manileño, bumalik ka na, bumalik ka na. Real talk po tayo. Kasi yun po ang katotohanan. Kahit ano pang gawin yung paninira o pagpapabida-bida nyo sa City of Manila, idihins po maniniwala yung taong bayan sa inyo. Dahil 100% yung paniniwala nila kay Yorme Isko Moreno. Ganon po ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Hindi gaya sa inyo na wala nga yung mga batang Manileño. Okay? Ano po ang iyong mga opinion at reaction sa video ito? Paki-comment section ng ating video down below mga kois, mga gayas. Big love shout out po sa ating lahat. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year's in advance. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.